Kumusta mga kasaliksik? Sa harap ng patuloy na panggigipit at ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea, hindi na nagdalawang isip ang Pilipinas na ipaglaban ang kanyang karapatan sa pandaigdigang hukuman. Sa pangunguna ni Justice Secretary Crispin Remulla, inihayag ng pamahalaan ang planong magsampa ng panibagong kaso laban sa China, partikular sa pagkasira ng kapaligiran sa South China Sea. Isa itong matapang na hakbang upang papanagutin ng China sa walang habas nitong pagwasak sa yamang dagat ng Pilipinas, kabilang ang ilegal na pag-aani ng giant clams at walang habas na pagsira sa mga coral reefs sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang kasong ito ay hindi lamang isang simpleng legal na aksyon, kundi isang malinaw na mensahe sa China at sa buong mundo na hindi magpapadala ang Pilipinas sa pambubuli ng isang higanteng bansa. Ang patuloy na pang-aabuso ng China sa likas na yaman ng Pilipinas ay nagdulot ng hindi matatawarang pinsala, hindi lamang sa ekonomiya ng bansa, kundi pati na rin sa kalikasan. Ang walang habas na pagkawasak ng mga coral reef sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ay hindi lamang nagbabanta sa seguridad ng ating mga mangingisda, kundi pati na rin sa biodiversity ng ating mga karagatan. Ang mga coral reef ay nagsisilbing tahanan ng maraming species ng isda at iba pang lamang dagat, kaya't ang kanilang pagkasira ay may malawakang epekto sa ekosistema ng rehiyon. Ayon sa mga eksperto, maaaring abutin ng daan-daang taon bago muling makabawi ang mga bahurang nasira ng China, at ang pagkawala ng mga ito ay magdudulot ng matinding epekto sa supply ng isda sa buong rehiyon. Habang lumalala ang sitwasyon, sinisiguro ng Pilipinas na ang legal na aksyon na ito ay may matibay na pundasyon. Sa ngayon, masusing pinag-aaralan ng bansa kung aling pandaigdigang hukuman ang pinakaangkop upang dalhin ang kaso laban sa China. Ilan sa mga opsyong kinokonsidera ng gobyerno ay ang Permanent Court of Arbitration at ang International Court of Justice, na parehong may kakayahang dinggin ang mga kasong may kaugnayan sa paglabag sa pandaigdigang batas. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang plataporma, nais tiyakin ng Pilipinas na ang kanilang panig ay hindi lamang maririnig, kundi susuportahan din ng internasyonal na komunidad. Kasabay ng pagsasampa ng kaso, puspusan din ang ginagawang pangangalap ng ebidensya ng gobyerno upang patunayang may batayan ang reklamo ng Pilipinas laban sa China. Isa sa mga pangunahing ebidensyang inilalahad ay ang mga satellite images na nagpapakita ng malawakang pagkasira ng mga coral reef sa mga lugar na sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Bukod dito, may mga dokumentadong ulat din mula sa Philippine Coast Guard at mga lokal na mangingisda na naglalahad ng mga insidente ng iligal na pangingisda at panghaharas ng Chinese vessels sa mga Pilipinong nasa West Philippine Sea. Ang ebidensyang ito ay hindi lamang nagpapatunay ng patuloy na pang-aabuso ng China, kundi nagpapakita rin na may matibay na batayan ng Pilipinas upang papanagutin ang higanting bansa sa pandaigdigang korte. Isa rin sa layunin ng kasong ito ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa iba pang bansa na may parehong hinaing laban sa China. Matapos manalo ang Pilipinas sa naunang kaso nito laban sa China noong 2016, maraming bansa ang nagpahayag ng suporta sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gayunpaman, patuloy pa rin ang China sa hindi paggalang sa desisyong ito at nagpatuloy sa kanilang agresibong pagkilos sa rehiyon. Dahil dito, umaasa ang Pilipinas na sa pamamagitan ng panibagong kasong ito ay makakakuha ito ng mas malawak pang suporta mula sa internasyonal na komunidad. Ang suporta ng mga bansang tulad ng Estados Unidos, Japan, Australia at iba pang kaalyado ay mahalaga upang patuloy na ipaalala sa China na hindi ito maaaring kumilos ng walang pananagutan. Higit sa lahat, ang hakbang na ito ay isang malinaw na pagpapakita ng moral na awtoridad ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ipinapakita ng bansa na sa kabila ng maliit nitong hukbong sandatahan, may kakayahan itong lumaban gamit ang pandaigdigang batas at diplomatikong pamamaraan. Hindi natatakot ang Pilipinas na hamunin ng isang bansang may mas malaking puwersang militar at ekonomiya, sapagkat alam nito na ang batas at hustisya ay nasa kanyang panig. Ang pagsasampa ng kaso laban sa China ay hindi lamang isang legal na proseso, kundi isang simbolo ng tapang at paninindigan ng isang bansang hindi papayag na yurakan ang kanyang karapatan.
sa bawat hakbang na ginagawa ng bansa upang ipagtanggol ang kanyang soberanya. Mas lumilinaw sa mundo kung sino ang tunay na lumalabag sa batas at kung sino ang tunay na biktima ng pang-aabuso. Sa harap ng matinding hamon, patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang kanyang paninindigan upang ipakita na hindi kailanman dapat manaig ang pambubuli at pang-aabuso sa pandaigdigang komunidad. Ito ay isang matapang na deklarasyon na ang Pilipinas ay hindi magpapatalo at anuman ang mangyari, ipaglalaban nito ang kanyang karapatan hanggang sa dulo. Habang patuloy na hinaharap ng Pilipinas ang mga hamon sa West Philippine Sea, hindi lamang sa larangan ng diplomasya at militar isinusulong ng bansa ang laban, kundi pati na rin sa pamamagitan ng edukasyon at pagpapataas ng kamalayan ng publiko. Isa sa mga pinakamalakas na hakbang na ginawa ng Pilipinas ay ang paglulunsad ng isang espesyal na comics na naglalayong turuan ng mga kabataan tungkol sa mga issue sa South China Sea at ilantad ang mga iligal na aktibidad ng China sa teritoryong pag-aari ng Pilipinas. Ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng matibay na paninindigan ng bansa upang ipaalam sa mamamayan, lalo na sa kabataan, ang tunay na sitwasyon sa karagatan at upang ipaglaban ang ating soberanya, hindi lamang sa korte kundi sa kamalayan ng bawat Pilipino. Ang inilunsad na comics na pinamagatang The Stories of Teacher June ay may 40 pahina at naglalaman ng mahahalagang impormasyon tungkol sa West Philippine Sea. Hindi ito isang simpleng babasahin lamang para sa libangan, kundi isang edukasyonal na material na naglalayong ipaliwanag sa kabataan ng kasaysayan, karapatan at batas na nagbibigay sa Pilipinas ng lehitimong pag-aangkin sa naturang teritoryo. Sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan, naabot ng gobyerno ang mas maraming Pilipino sa isang mas madaling unawain at mas epektibong paraan ng pagpapaliwanag ng issue. Bukod sa paglalahad ng sitwasyon sa West Philippine Sea, isa rin sa pangunahing layunin ng comics na ito ang pagtuturo ng mga batas pangkaragatan at ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryo nito. Sa mga pahina ng comics, ipinaliwanag ang iba't ibang maritime zones, kabilang ang Exclusive Economic Zone, EEZ, Continental Shelf at Territorial Waters ng bansa, pati na rin ang mahahalagang probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UN Clause, na siyang naging batayan ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration, PCA, noong 2016 na pumabor sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, mas nagkakaroon ng malalim na pag-unawa ang mga kabataan at maging ang mga matatanda sa kung bakit may lehitimong karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at kung bakit hindi dapat basta-basta angkinin ng China ang mga isla at yamang dagat sa rehiyon. Isa rin sa pinakamahalagang aspeto ng comics na ito ay ang pag-counter sa disinformasyon ng China. Sa mga nakalipas na taon, walang humpay ang pagpapakalat ng China ng mga maling impormasyon upang gawing lehitimo ang kanilang pang-aangkin sa West Philippine Sea. Gumagamit sila ng propaganda sa pamamagitan ng kanilang media, internet, at maging sa diplomatikong paraan upang linlangin ng publiko at palabasin na sila ang may karapatan sa naturang teritoryo. Upang kontrahin ito, tinitiyak ng gobyerno ng Pilipinas na ang tamang impormasyon ay maipapalaganap sa mas maraming mamamayan. Ang comics ay nagsisilbing mabisang paraan upang itama ang mga maling naratibo ng China at gawing malinaw ang kasaysayan at legalidad ng mga teritoryo ng Pilipinas. Hindi lamang sa urbanisadong lungsod, ipinamamahagi ang comics kundi maging sa mga malalayong lugar at paaralan. Sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, aktibong ipinapamahagi ang mga kopya ng comics sa mga paaralan upang masigurong maaabot nito ang mas maraming kabataan. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita ng dedikasyon ng Pilipinas sa pagpapataas ng kamalayan ng mga mamamayan tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Sa tulong ng comics, mas maraming Pilipino ang nagkakaroon ng tamang impormasyon tungkol sa kanilang karapatan sa dagat at mas nagiging handa silang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa sa anumang paraan. Ang suporta para sa proyektong ito ay hindi lamang nagmumula sa loob ng bansa, kundi pati na rin mula sa internasyonal na komunidad. Ang paglulunsad ng comics ay dinaluhan ng mga ambasador mula sa Estados Unidos at Canada. Isang malinaw na indikasyon na may malawak na suporta mula sa mga kaalyadong bansa sa pagsisikap ng Pilipinas na labanan ang agresyon ng China sa pamamagitan ng edukasyon,
Ang presensya ng mga diplomatikong kinatawan mula sa malalakas na bansa ay isang patunay na ang pandaigdigang komunidad ay hindi bulag sa ginagawa ng China at handa silang suportahan ang Pilipinas sa iba't ibang paraan, kabilang ang pagpapalaganap ng tamang impormasyon at paglalantad sa mga mapanlinlang na estratehiya ng Beijing. Sa harap ng patuloy na banta at agresibong pagkilos ng China, hindi lamang sa larangan ng diplomasya at militar lumalaban ng Pilipinas. Ang edukasyon at pagpapataas ng kamalayan ng publiko ay isang mabisang sandata upang tiyakin na ang kasalukuyang at susunod na henerasyon ng mga Pilipino ay may sapat na kaalaman upang ipaglaban ang ating soberanya. Hindi maaaring umasa lamang ang bansa sa mga pandaigdigang korte o sa suporta ng ibang bansa. Kailangang maging edukado at mulat ang bawat Pilipino sa katotohanan ng nangyayari sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng comics at iba pang inisyatibang pang-edukasyon, ang Pilipinas ay unti-unting nagtataguyod ng isang mas matibay at mas may kamalayang mamamayan na hindi basta-basta palilinlang at hindi kailanman magpapatalo sa isang bansang nais angkinin ang hindi sa kanila. Habang patuloy na lumalaki ang banta ng China sa West Philippine Sea, hindi lamang umaasa ang Pilipinas sa diplomatikong protesta at legal na aksyon. Kasabay ng mga ito, mas pinapalakas ng bansa ang kanyang ugnayang panggobyerno at pangdepensa upang masigurong hindi ito magiging madaling target ng panggigipit ng China. Sa harap ng lumalalang sitwasyon sa rehiyon, mas pinaigting ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa na may layuning mapatatag ang depensa nito laban sa agresibong panghihimasok ng Beijing. Isa sa mga pinakakamakailang hakbang ng Pilipinas ay ang pagpirma ng isang kasunduan sa depensa sa Singapore. Ang kasunduang ito ay isang malaking tagumpay para sa Pilipinas dahil nagbibigay ito ng mas matibay na pundasyon para sa kooperasyong pangseguridad sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduang ito, mas magiging madali para sa Pilipinas at Singapore na magtulungan sa mga usaping may kaugnayan sa depensa at seguridad, lalo na sa mga issue na may kinalaman sa seguridad sa dagat. Ang pagkakaroon ng mas malapit na ugnayang militar sa isang bansang tulad ng Singapore na isang makapangyarihang ekonomiya at may isa sa pinakamodernong sandatahang lakas sa rehiyon ay isang matalinong hakbang upang mas mapatatag ang depensa ng Pilipinas laban sa anumang banta mula sa China. Bukod sa Singapore, patuloy ding pinalalawak ng Pilipinas ang pakikipagtulungan nito sa iba pang mga bansa tulad ng Canada, France at New Zealand. Ang pakikipag-alyansa sa maraming bansa ay nagpapakita na ang Pilipinas ay seryoso sa pagpapalakas ng seguridad nito at hindi ito nag-iisa sa laban kontra sa China. Ang pagsasama ng mga bansang ito sa network ng seguridad ng Pilipinas ay isang matibay na indikasyon na ang lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang issue ng Pilipinas, kundi isang pandaigdigang alalahanin. Isa sa mga pinakakontrobersyal ngunit makapangyarihang hakbang na ginawa ng Pilipinas ay ang pagpapahintulot sa pagtatalaga ng tropang banyaga sa teritoryo ng bansa. Sa ilalim ng mga bagong kasunduan, pinapayagan ang pag-deploy ng mga sundalo mula sa mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos sa iba't ibang lokasyon sa Pilipinas. Isa itong malinaw na pahayag na ang bansa ay hindi natatakot tumanggap ng suporta upang tiyakin ang kanyang seguridad sa harap ng patuloy na panggigipit ng China. Sa pamamagitan ng presensya ng tropang banyaga sa bansa, mas nagiging mahirap para sa China na gumamit ng agresibong taktika laban sa Pilipinas dahil alam nilang ang anumang direktang aksyon ay maaaring humantong sa mas malawakang diplomatikong at militar na tugon mula sa mas maraming bansa. Hindi rin maikakaila na ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos ay patuloy na pinapatibay sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa sa mga pinakakritikal na hakbang na isinagawa ng kasalukuyang administrasyon ay ang pagbibigay ng akses sa mas maraming base militar para sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA. Mas maraming pasilidad sa Pilipinas ang magagamit ng mga tropang Amerikano upang magsagawa ng operasyon at pagsasanay. Malinaw ang mensahe ng hakbang na ito. Ang Pilipinas ay handang lumaban at hindi ito nag-iisa sa laban. Habang patuloy na inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, ang mas matibay na alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos ay nagbibigay ng malaking bentahe sa depensa ng bansa.
Bukod sa pagpapalakas ng alyansa, aktibong nagsasagawa ng mga pagsasanay militar ang Pilipinas kasama ang kanyang mga kaalyadong bansa. Nitong mga nakaraang taon, mas pinaigting ang mga joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan, Australia, at iba pang mga kaalyado. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang para sa pagpapakita ng puwersa, kundi para sa pagpapahusay ng kakayahan ng mga sundalo sa tunay na labanan, lalo na sa depensa ng teritoryo laban sa mga dayuhang mananakop, sa pamamagitan ng mas madalas at mas malawakang military exercises. Tinitiyak ng Pilipinas na handa ito sa anumang sitwasyon at hindi magiging madaling target ng panggigipit ng China. Habang patuloy na nagpapakita ng agresyon ng China sa West Philippine Sea, mas pinapalakas naman ng Pilipinas ang kanyang depensa at seguridad sa pamamagitan ng matibay na ugnayan sa ibang bansa. Hindi ito isang aksyon ng isang bansang takot. Bagkus, ito ay isang matalinong estratehiya ng isang bansa na handang ipaglaban ang kanyang soberanya sa pamamagitan ng diplomasya, alyansa at modernisasyon ng depensa. Sa bawat bagong kasunduan, sa bawat bagong alyansa, at sa bawat bagong pagsasanay militar, mas pinapahirap ng Pilipinas ang plano ng China na angkinin ang ating mga teritoryo. Ito ay isang patunay na ang Pilipinas ay hindi na isang bansang madaling yurakan, kundi isang bansang may matibay na paninindigan at suporta mula sa buong mundo. Sa harap ng patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea, hindi na nag-aatubili ang Pilipinas na ipakita ang kanyang determinasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng presensya sa rehiyon. Sa pamamagitan ng matibay na estratehiya, ginagawang malinaw ng Pilipinas na hindi ito papayag na basta-basta na lamang agawin ang kanyang teritoryo, mula sa pagtatayo ng mga karagdagang istruktura sa mga pinag-aagawang teritoryo hanggang sa pagpapalakas ng Philippine Coast Guard at militar. Walang tigil ang bansa sa paghahanda upang tiyakin ang seguridad ng West Philippine Sea at ipakita sa buong mundo na hindi ito yuyuko sa harap ng pananakot ng China. Isa sa mga pangunahing hakbang ng gobyerno ay ang pagtatayo ng karagdagang istruktura sa Ayungin Shoal, isang mahalagang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na patuloy na tinatangka ng China na angkinin. Ang Ayungin Shoal ay kasalukuyang may nakahimpil na barkong BRP Sierra Madre, isang lumang barko ng Philippine Navy na sinadyang ipinarada roon upang magsilbing outpost ng mga sundalong Pilipino. Ngunit sa harap ng patuloy na pagharang at pananakot ng Chinese Coast Guard sa mga supply missions patungo sa barko, nagdesisyon ng gobyerno na magtayo ng mas matibay na istruktura upang palakasin ang depensa at mapabuti ang kondisyon ng mga tropang nakatalaga sa lugar. Ang hakbang na ito ay isang direktang hamon sa China na paulit-ulit na naninindigang pag-aari nila ang shoal. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mas matitibay na pasilidad, ipinapakita ng Pilipinas na hindi nito hahayaang mapasakamay ng China ang bahaging ito ng ating karagatan. Bukod sa pagtatayo ng infrastruktura, mas pinaigting rin ng Pilipinas ang presensya ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mas maraming patrol vessels. Ang karagdagang deployment ng mga barko ay isang malinaw na mensahe na hindi na basta-basta tatanggapin ng bansa ang harassment ng China sa mga mangingisdang Pilipino at supply missions patungo sa Ayungin Shoal. Sa nakalipas na mga buwan, mas pinaigting ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga operasyon upang tiyakin na ang mga Pilipinong mangingisda ay hindi haharasin o palalayasin ng Chinese Maritime Militia. Ang presensyang ito ay isang patunay na ang Pilipinas ay handang ipagtanggol ang kanyang teritoryo gamit ang lahat ng kakayahan nito kahit na humarap pa ito sa patuloy na panggigipit ng China. Isa pang mahalagang hakbang na isinagawa ng gobyerno ay ang pagpapalakas ng military outposts sa Pag-asa Island, ang pinakamalaking teritoryong hawak ng Pilipinas sa Spratly Islands. Matatagpuan ang isla na ito sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ngunit ito ay palaging target ng pananakot ng China. Upang mapanatili ang seguridad sa lugar, isinagawa ng gobyerno ang pagpapalakas ng infrastruktura sa isla,
kabilang ang pagpapaganda ng runway ng airstrip upang mas makakilos ang mga eroplano ng Philippine Air Force at mas madaling makapaghatid ng supply at tropa sa isla. Bukod dito, pinatibay rin ang komunikasyon at iba pang pasilidad sa isla upang matiyak na handa ang Pilipinas sa anumang banta mula sa China. Hindi lamang mga barkong pandigma at tropang militar ang inilalagay ng Pilipinas sa rehiyon upang kontrahin ng China. Isang matalinong hakbang na ginawa ng gobyerno ay ang pagpapadala ng mga sibilyang sasakyang pandagat upang harapin ang harassment ng China. Sa halip na umatras sa harap ng panggigipit ng Chinese Coast Guard, mas pinaigting pa ng Pilipinas ang pagpapadala ng mga supply ship na may kasamang mga miyembro ng media upang idokumento ang mga pangyayari sa laot. Ang hakbang na ito ay isang napaka-epektibong estratehiya dahil hindi na maaaring itago ng China ang kanilang panghaharas at iligal na aktibidad sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng mga video at ulat mula sa media, mas nakikita ng mundo kung paano nilalabag ng China ang pandaigdigang batas at kung paano nito inaapi ang mga Pilipino sa sarili nilang teritoryo. Dahil dito, mas lalong lumalakas ang suporta ng iba pang bansa sa laban ng Pilipinas. Bukod sa pisikal na presensya sa karagatan, hindi rin nagpapabaya ang Pilipinas sa aspeto ng intelligence at surveillance operations sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng mas pinaigting na paggamit ng satellite monitoring at reconnaissance flights, mas nagiging epektibo ang Pilipinas sa pagsubaybay sa mga iligal na aktibidad ng China sa rehiyon. Ang intelligence operations na ito ay mahalaga upang matukoy kung saan at kailan nagaganap ang mga aktibidad ng China, tulad ng pagpapadala ng mga fishing militia, pagtatayo ng mga istruktura sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, at iba pang iligal na operasyon. Sa pamamagitan ng mga impormasyong ito, mas nagiging maagap ang gobyerno sa pagtugon sa anumang banta at mas napapalakas ang posisyon ng bansa sa pandaigdigang komunidad. Ang lahat ng hakbang na ito ay patunay na hindi na lamang dumedepensa ang Pilipinas. Ito ay aktibong kumikilos upang tiyakin na hindi ito basta-basta mahaharas o matatakot ng China. Ang pagtatayo ng mga istruktura, pagpapalakas ng presensya ng Coast Guard at militar, paggamit ng media upang ilantad ang pananakot ng China, at mas pinaigting na intelligence operations ay ilan lamang sa mga matalinong hakbang ng bansa upang ipakita sa buong mundo na hindi ito basta magpapatalo. Sa patuloy na pagpapalakas ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, nagiging mas mahirap para sa China na ipilit ang kanilang mga maling pag-aangkin sa teritoryo. Ang bansa ay hindi na umaasa lamang sa diplomatikong protesta o legal na laban. Ito ay direktang kumikilos sa mismong teritoryo nito upang ipakita na ito ay may ganap na kontrol sa sarili nitong bahagi ng dagat. Sa harap ng ganitong determinasyon, hindi malayong makaranas ang China ng mas matinding pagkabigo at kawalan ng pagpipilian, kundi ang igalang ang soberanya ng Pilipinas. Sa bawat bagong estratehiya, sa bawat barkong idinedestino sa West Philippine Sea at sa bawat dokumentadong pang-aabuso ng China, mas lalong lumilinaw na hindi na ito isang laban na madaling ipanalo ng Beijing. Ang Pilipinas ay isang bansang maaaring maliit sa sukat, ngunit sa kanyang tapang, pagkakaisa at matalinong estratehiya, hindi ito kailanman magiging isang bansang madadaig ng isang naghahari-hariang kapangyarihan.